Ang pelikula ay nagsisimula sa Virginia noong 1864, sa ikatlong taon ng digmaang sibil ng Amerika. Isang batang babae na nagngangalang Amy ang makikitang naglalakad sa kagubatan habang nangunguha ng kabute. Ilang sandali pa, natagpuan niya ang isang sundalong Union na labis na dumudugo ang kanyang binti. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si John McBurney at tinanong kung saan siya nakatira. Ipinaliwanag ni Amy na nakatira siya sa isang malapit na paaralan para sa mga boarder kasama ang 4 pang estudyante, isang guro, at ang may-ari ng paaralan na si Ginang Martha. Nang marinig ito, hiniling ni John na dalhin siya roon. At bagaman kabilang siya sa kalabang panig, pumayag si Amy na tulungan siya dahil sa kanyang mabuting kalooban. Hindi nagtagal, nakarating sila sa paaralan at agad na hinimite si John sa harap ng pintuan. Nabighani ang mga babae sa gwapong lalaki kaya't pinasan nila ito papasok sa gusali at inilagay sa silid ng musika. Agad namang inutusan ni Martha si Amy na magtali ng asul na tela sa bakod bilang senyales sa mga nagpapatrolya na may kalaban sila. Ngunit nang makita niya ang kritikal na kalagayan ni John, nagbago ang kanyang isip at nagpasya siyang ibigay ito sa mga awtoridad kapag gumaling na ito. Pagkatapos, tinanggal ni Martha at ng guro na si Edwin ang shrapnel sa binti ni John at tinahi ang sugat. Nang lumabas sila ng silid, sinabi ni Amy sa lahat ang pangalan ng lalaki. Ngunit sinabi ni Martha na hindi na nila kailangang malaman pa dahil hindi ito magtatagal sa kanilang lugar. Makalipas ang ilang sandali, habang naghuhugas ng mukha si Martha, nabigla siya sa malakas na tunog ng kampana. Dumating pala ang isang patrol, kaya't nagmadali siyang pumunta sa tarangkahan upang salubungin sila. Binalaan siya ng kapitan na may mga kalabang sundalo sa paligid at pinaalalahanan siyang maging maingat. Pumayag si Martha at humingi ng ilang bala para sa baril ng kanyang ama. Ipinaliwanag niyang may labanan sa malapit at mas makakaramdam siya ng seguridad kung may pangdepensa. Agad na iniabot ng kapitan ng ilang bala at umalis na ang patrol. Samantala, lihim na nakatingin mula sa bintana ang mga babae at nakahinga ng maluwag na. Hindi isinumbong ni Martha si John, hindi pa nga nila ito napapaghubad ng pantalon. Kinaumagahan, pinuntahan ni Amy si John at napansin niyang malaki na ang kanyang ipinagbubuti. Pumunta siya sa kusina kung saan sama-samang naghahanda ng pagkain ang lahat. Napansin din na nakasuot ng magagarang damit ang mga babae, marahil upang mapahanga ang gwapong bisita. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Martha sa silid ng musika upang tingnan si John na ngayon ay gising na. Nagpahayag siya ng pasasalamat dahil inalagaan siya ni Martha sa panahong pinakakailangan niya ito. Gayunpaman, malamig na ipinaalala ni Martha sa kanya na hindi siya welcome sa lugar na ito at hindi siya isang panauhin. Ilang sandali pa, pumasok sa silid ang isang dalagitang nagngangalang Alicia at nag-alok ng tulong. Ngunit mahigpit siyang pinaalis ni Martha. Sinasabing walang estudyanteng pinapayagang pumasok tuwing hapon. Pagkatapos, lumapit si Edwin kay John at iniabot ang sabon upang makapaglinis siya ng sarili. Habang nag-uusap sila, ibinunyag ni John na tumakas siya mula sa labanan dahil ayaw niyang mamatay. Tinanong niya si Edwin tungkol sa kanyang buhay, at ibinahagi nitong siya ay mula sa Richmond at madalas maglakbay dahil sa negosyo ng kanyang ama. Habang patuloy ang kanilang pag-uusap, mapanuksong sinabi ni John na hindi pa siya nakakita ng kasing ganda niya. Nang tanungin niya kung ano ang pinakadakilang pangarap ni Edwin, sumagot ito na gusto lamang niyang makaalis sa lugar na ito. Kinagabihan, nagtipon ang mga babae para sa kanilang gabi-gabing panalangin. Habang nagdadasal, humingi si Alicia ng permiso upang pumunta sa palikuran. Ngunit sa halip na pumunta roon, dumiretso siya sa silid ni John at mariing hinalikan siya. Nagulat si John sa nangyari, ngunit hindi nagsalita si Alicia at tahimik na bumalik upang sumama sa iba sa pagdarasal. Mukhang nagiging parang isang totoong buhay na harem anime ang sitwasyong ito. Kinabukasan, habang naghahapunan, iminungkahi ni Martha sa mga babae na dapat silang magdasal kasama si John ngayong gabi. Sumang-ayon ang lahat at nagtungo sa kanyang silid, kung saan nagpasya silang tumugtog ng musika bago magdasal. Ngunit ilang sandali lang, may kumatok ng paulit-ulit sa pinto na ikinatakot ng mga babae. Sinabihan sila ni Martha na manatili sa loob at lumabas siya upang tingnan kung ano ang nangyayari. Pagbalik niya, sinabi niyang 2 sundalo lamang yon na binigyan niya ng pagkain. Dahil dito, muling lumutang ang debate kung dapat bang isuko si John o hintayin siyang gumaling. Nagbotohan sila, at nais ng lahat na manatili siya. Kaya't wala nang nagawa si Martha kundi pumayag. Kinagabihan, matapos umalis ang mga sundalo, inimbitahan ni Martha si John na uminom ng brandy kasama niya. At pumayag ito. Naupo sila sa harap ng furry place. Nag-iinuman at nag-uusap tungkol sa kanilang mga buhay. Halatang unti-unting lumalambot si Martha kay John, na tila charming at manipulative. Pinuri ni John ang kanyang katatagan at pagiging maalaga sa mga babae. Tinanong din niya kung mayroon ba siyang minahal bago nagsimula ang digmaan. At malungkot na sumagot si Martha ng oo. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumuti ang kalusugan ni John at nagsimula na siyang maglakad gamit ang tungkod. Napansin niyang napabayaan ng hardin sa paligid ng bahay, kaya't sinimulan niyang ayusin ang mga halamang rosas, magbunot ng damo, at putulin ang mga sanga ng puno. Habang nagpapahinga, dinalhan siya ni Amy ng tubig at nag-usap sila. Sinabi ni John na siya ang kanyang matalik na kaibigan dahil siya ang nagligtas sa kanya. Lubos itong ikinatuwa ni Amy at masayang tumakbo pabalik sa bahay. Gayunpaman, agad siyang hinarang ng selosang si Alicia, na nagtanong kung nagsusumbong ba siya tungkol sa ibang mga babae kay John. Samantala, patuloy sa pagtatrabaho si John at napansin niyang pinagmamasdan siya ni Edwina mula sa bintana. Di nagtagal, lumapit si Martha at pinasalamatan siya sa kanyang sipag. Napansin rin niya ang binti ni John at binanggit na maaari na itong makaalis sa katapusan ng linggo. Sa pagkarinig nito, nag-alala si John at iminungkahing maaaring kailangan nila ng isang hardinero dahil marami pang kailangang gawin. Sinubukan niyang kumbinsihin si Martha. Sinasabing natatakot siyang maibalik sa digmaan, ngunit tila nakapagpasya na ito. Hindi nagtagal,
Kumalat ang balita sa ibang mga babae, na nalungkot nang malamang kailangan ng umalis ni John. Dahil dito, pinilit nila si Martha na anyayahan si John sa hapunan, dahil palagi itong kumakain mag-isa sa kanyang silid. Makalipas ang ilang sandali, bumisita si Edwina kay John at sinabing ayaw niyang umalis ito. Sumagot si John na ayaw rin niyang umalis at inamin niyang may nararamdaman siya para sa kanya. Naging may pag-aalinlangan si Edwina, ngunit iginiit ni John na nagustuhan na niya ito mula noong una silang magkita. Ngunit natakot lamang siya noon. Sinabi niyang pagod na siya sa digmaan at inimbitahan siyang tumakas silang dalawa at magpakasal. Sa pagkarinig nito, naantig si Edwina at naghalikan sila. Ngunit agad silang naglayo nang dumating ang ibang mga babae at inimbitahan si John sa hapunan. Kinagabihan, nagsuot ng kanilang pinakamagagandang damit ang lahat ng mga babae upang mapahanga si John. Pinuna ni Martha ang nakalitaw na balikat ni Edwina at hiniling na takpan niya ito. Ngunit bigla itong iniwasan ni John at nagsimulang mag-usap tungkol sa masarap na apple pie, na sa totoo lang, tinutukoy niya ang balikat ni Edwina. Nagmalaki si Alicia na siya ang gumawa nito, na siyang ikinagalit ni Edwina dahil siya raw ang may gawa ng recipe. Dagdag pa ni Amy na siya ang pumitas ng mga mansanas mula sa kagubatan. Pagkatapos, bumulong si John kay Edwina na napakaganda niya at humingi ng permiso na bisitahin siya mamaya. Ipinag-toast naman niya si Martha. Sinasabing siya ang pinakamapangahas na babaeng nakilala niya. Pagkatapos ng hapunan, nagtungo na ang lahat sa kanilang mga silid, at naiwan sina Martha at John sa may pintuan. Nagkalapit sila at halos maghalikan na nang biglang may narinig silang ingay mula sa itaas na nagpagulat sa kanila. Makalipas ang ilang sandali, naghihintay si Edwina kay John sa kanyang silid. Ngunit hindi ito dumating. Lumabas siya sa pasilyo at narinig ang mga ingay mula sa katabing silid. Nang buksan niya ito, nakita niyang magkasama sina Alicia at John na nag-iibigan. Lubos itong ikinabigla at ikinalungkot ni Edwina kaya agad siyang tumakbo palayo. Sinundan siya ni John upang magpaliwanag. Ngunit tumanggi siyang makinig at itinulak ito pababa ng hagdan. Sa pagbagsak, muling napinsala ang dati ng sugatang binti nito. Sa narinig na ingay, agad na nagpunta sina Martha at ang iba pang mga babae upang tingnan ang nangyari. Laking gulat nila nang makitang walang malay si John sa paanan ng hagdan. At ngayon ay tuluyan ng nabali ang kanyang binti. Sa kagustuhang iligtas ang sarili, gumawa si Alicia ng peking kwento at sinabing inaatake siya ni John nang biglang dumating si Edwina. Sa kanyang pagtataka, naniwala ang lahat sa kanya at agad nilang dinala si John pabalik sa kanyang silid. Habang sinusuri ni Martha ang kanyang binti, napagtanto niyang ang tanging paraan upang mailigtas ito ay ang putulin ito bago tuluyang maimpeksyon. Wala silang magawa kaya't iniutos niya kay Edwina na kumuha ng lag-ari at isang anatomy book. Sa kabila ng sakit ng kalooban, sumunod si Edwina sa utos. Kinabukasan, nagdaos ng munting seremonya sa bakuran upang ilibing ang putol na binti ni John. Samantala, sa loob ng bahay, nagising si John at labis ang kanyang pagkagimbal nang matuklasang wala na ang isa niyang binti. Nagsimula siyang sumigaw ng hysterical at agad na nagtungo sina Martha at Edwina upang pakalmayan siya. Humingi sila ng paumanhin at ipinaliwanag na kailangan nilang gawin ito upang mailigtas ang kanyang buhay. Ngunit galit na galit si John at inakusahan sila na sinadyang katayin siya bilang ganti sa kanyang pagpunta sa silid ni Alicia sa halip na sa kanila. Tinawag niya silang mapaghiganti at ininsulto gamit ang masasakit na salita. Sa takot, ikinandado ni Martha ang pinto upang hindi ito makalabas. Ngunit patuloy ang kanyang mga sigaw na nagdulot ng takot sa buong bahay. Ilang oras ang lumipas bago tuluyang kumalma si John. At nangyari yun nang bumisita si Alicia upang humingi ng tawad sa nangyari. Naging malinaw na nagkaroon sila ng lihim na relasyon. At sinubukan ni Alicia na palakasin ang loob ni John sa pagsasabing gagaling din siya agad. Gayunpaman, sa sobrang pagkadismaya, marahas na hinayla ni John ang kanyang buhok at inutusan siyang nakawin ang susi ng silid mula kay Martha. Sa una, tumanggi si Alicia at sinabing maaari siyang mapahamak kung gagawin niya ito. Ngunit nang patuloy siyang saktan ni John, napilitan siyang sumang-ayon. Kinahapunan, nagtipon ng lahat sa silid kainan upang pag-usapan kung ano ang dapat gawin kay John. Takot na takot ang mga babae sa kanya at gusto na siyang mapaalis sa lalong madaling panahon. Kahit si Alicia ay nawala na rin ng interes sa kanya. Gayunpaman, patuloy pa ring ipinagtatanggol ni Edwina ang kanyang mga ginawa. Biglang lumabas si John sa hagdan na may saklay at ipinakita sa kanila na nakuha niya ang revolver ni Martha. Muli niyang inakusahan sina Martha at Edwina na sinaktan siya dahil lamang hindi niya sila pinili. Labis itong ikinatakot ni Amy at sinabi niyang natatakot ang kanyang alagang pagong sa pagsisigaw ni John. Sa halip na kumalma, dinampot ni John ang pagong at walang awa itong inapakan hanggang sa mamatay. Labis na nasaktan si Amy at nagsimulang umiyak ng husto. Sa wakas, tila hamupa ang galit ni John. Ngunit ang lahat ay lubhang nag-aalala. Dahil dito, inutusan ni Martha si Amy na atali ang isang asul na tela sa harap ng kanilang pinto bilang senyales sa mga nagdaraang sundalong konfederado na may sundalong Union sa loob. Sumunod si Amy at itinali ang tela. Ngunit sa kasamaang palad, sinundan siya ni John at agad na inalis ito. Sa matinding takot, tumakbo palayo si Amy. Ngunit hinabol siya ni John na galit na galit. Ilang sandali pa, narinig ni Martha ang sigaw ni Amy at dali-daling lumabas upang tingnan kung ano ang nangyayari. Narating niya ang kamalig kung saan tinatakot ni John si Amy gamit ang baril at tinatakot siyang sasaktan nito. Mabilis na namagitan si Martha upang pakalmayan ang sitwasyon at inanyayahan si John pumasok sa bahay upang mag-usap ng maayos. Pagbalik sa bahay, siniguro ni John sa mga babae na hindi niya intensyong saktan sila. Ipinahayag niya na labis siyang nalulungkot sa kanyang kapansanan at pakiramdam niya mas mabuti pang mamatay kaysa mamuhay ng ganito. Pagkatapos nito, nagbanta siya na kung susubukan nilang saktan siya muli, babarilin niya silang lahat. Bilang patunay,
Pinaputok niya ang kanyang baril sa chandelier upang ay pakitang hindi siya nagbibiro. Umalis siya paakyat sa itaas, at agad siyang sinunda ni Edwina. Nilapitan ni Edwina si John at sinubukang akitin ito. Bagamat nag-aalinlangan sa simula, sa huli ay sumuko rin si John sa kanyang nararamdaman at sila ay nagniig sa sahig. Samantala, sa ibaba, nag-uusap ang ibang mga babae kung paano nila malulutas ang problema kay John. Nagmungkahi ang ilan na dapat nila itong bitiin o sunugin, ngunit hindi sang-ayon si Martha sa ganitong karahasan. Isa sa kanila ang nagpahayag na mahilig si John sa kabute, at iminungkahi na mangolekta si Amy ng makamandag na kabute upang aipakin sa kanya. Naisip ni Martha na ito ay isang magandang ideya, kaya't sumang-ayon silang lahat na isakatuparan ang plano nang hindi ipinaalam kay Edwina. Pagsapit ng gabi, nagsuot ng magagarang kasuutan ng lahat para sa isang marangyang hapunan. Mukhang nasa magandang kondisyon si John matapos ang kanilang pagniniig ni Edwina at tinanggap niya ang paanyaya para sa hapunan. Habang kumakain, nakaramdam si John ng kahihiyan sa kanyang mga nagawang kasalanan at humingi ng tawad sa lahat. Gayunpaman, hindi ito nagbago ang isip ng mga babae, at inalok nila siya ng espesyal na kabuteng pinili ni Amy. Tinanggap ito ni John ng walang pag-aalinlangan at masayang inialok rin ito kay Edwina. Bago niya makain ang kabute, ipinaalala ng iba na hindi siya mahilig sa kabute, na agad niyang sinang-ayunan. Habang kumakain, tuwang-tuwa si John at sinabing ito ang pinakamahusay na pagkain na tikman niya. Ngunit hindi nagtagal. Nagsimula siyang mahirapang huminga at sinumpong ng matinding paghingal. Habang nag-aalala si Edwina sa kanyang kalagayan, ang iba naman ay tila walang pakialam at patuloy na nag-usap tungkol sa mga walang kabuluhang bagay. Sa huli, bumagsak si John sa sahig at namatay. Lubos na nasaktan si Edwina nang mapagtanto niyang nilaso nila ito. Kinabukasan, makikitang tinatahi ng mga babae ang bangkay ni John sa isang sako at inilabas ito sa harap ng bakuran. Isinabat nila ang isang asul na tela upang magsilbing senyales sa mga sundalong dadaan upang makita ang kanyang katawan. Sa pagtatapos ng pelikula, bumalik ang lahat sa kanilang pang-araw-araw na gawain na parang walang nangyari, maliban kay Edwina, na malinaw na labis ang dalamhati.